Hindi tuloy tayo sa bukid. October 21. 1 ba? October 21, 2024. So, 10:53 a.m. Pagdating ko dito, kumain muna ako tapos tulog. Laging kulang to. Kasi 5 pa lang ng umaga, umiihi ako doon. Pasok ni Ate V, ni Ate doon, alas 5. So, pati ako gising na rin. So, ang tulog natin minsan kulang. Dito tayo sa bukid kasi may discarding nangyayari doon sa Bagtas. Nanay ko, pinaalis muna ako. Sabi, umalis muna ako. Alis ako. At hindi rin din ako makakapagpahinga doon. Kasi may narinig ako doon na, ewan ko, totoo may narinig ako doon na binigyan ng pampagawa ng bahay, yung katabi namin doon. Yung mga siraulong sinasabi ko sa inyo. Na manarinig ko na may nagbigay ng pagpapagawa ng bahay. Tapos, kasi nung nakaraan, bago lang, may nag-uusap sila dyan sa labas. May nag-advise sa kanila na pataasan yung bahay doon. So nagulat naman ako agad-agad na para bang isang drama na agad-agad na andun na agad. Ba, alam ko pagka nagpagawa ka ng bahay, pinaghahandaan. Pinaghahandaan mo yun. So may mga tema doon na hindi natin alam. So narinig ko lang yun sa labas. So, tapos paano hindi ako makapagpahinga doon kasi nakikita nila ako doon sa loob ng bahay. Kunyaring may pinupukpok sila minsan nga na magugulat ka nandyan. Ito lang yung pader eh. So may ginagawa ka doon, pupukpok sila para bang nangiinis, nambubwisit. Kasi alam mo kasing sinetsyempohan ka nila para gulatin. Kunyari naglalakad ka, yung pukpok nila, hindi pukpok ng pang may ginagawa. Kasi malalaman mo eh. Kundi talagang binibwisit ka. Tapos titingnan nila sa cellphone kung ano yung reaksyon ng katawan mo. Ganon sila sumisistema. Kahit noon pa. So, napakahalaga na mailabas niyo yun, yung mga video na sinasabi ko. Kasi pag hindi niyo yun nilabas, habang buhay na magiging legal yung mga gagong yan. So, kung meron kayong panahon, oras, na panahon o tiyempo ng pagbibigay ng mga ebidensyang yan, ito yung panahon na para ibigay nyo yung, kasi nandito tayo sa mainit na pwesto, ito yung panahon na kailangan yung maibigay at maibulgar. Kasi pinag-uusapan tayo, magiging issue yan, magiging hottest issue yan, yung ginagawa ng mga gagong yan. So, isang device, isang pamamaraan ng mga gago para lokohin ang mga tao. Kasi nalalaman nila kung paano ka laruin, paano ka galayin, paano ka nila pasusundin. Nakuha nyo. Baka dito hindi ko lang alam kung ilan ang mga taong ninaloko dito gamit ang mga yan.
Kasi siguradong hindi lang naman ako ang mga minamanmanan, mga gagong yan. Meron pa nga nagsabi sa akin yung dati, yung kakilala ko dati, ex ko dati, na sumanib dyan sa mga iglesyang yan. Nasabi niya totoo, na ibig sabihin totoong may kapangyarihan daw ang mga bagagong iglesyang yan. Yung pala ginagamit yung AI, 2013 pa lumabas ang AI na yan. Gamit yung satellite signal hanggang yung 4G dati noong 2010. Naging mas malinaw pa yon kasi naging 5G na ang ating signal niya. So kung hanggang saan aaabot yung signal na yon, makikita kanila gamit ang signal na yun. Hindi lang sa router, wifi, kundi sa mga signal. Doon nila nakikita. So hindi ko pa alam kung paano gamitin yon. Hindi ko pa alam kung paano ko kukunin yun. Kasi alam ko may mga pinagbibigyan ng mga link para kung saan sila papasok, kung saan website o apps sila papasok. So hindi ka basta-basta makakapasok. Kasi kung ilalabas yun at buong tao ang gagamit nun, sigurado napakarami ng nanakaw dyan. Kung merong sabi ko nga nung una, kung merong isa, dalawa, tatlo na magkakasama o hanggang 10, kaya nilang magnakaw sa bangko. Kasi nakikita nila kung paano ang paraan, kung saan sila lulusot, saan sila tatakbo, ano ang takbo ng puso mo, ano ang iniisip mo. Kaya nila yun. Dahil sa AI, yung brainwaves natin nakikita nila. So sa AI, pag pinasok ka ng AI, kunyari may nakita ka doon, may nakita ka dito, o nagulat ka, nire-record ng AI yun. Hanggang sa nire-recycle niya yun, sinacycle niya yun bilang memory mo. So alam na mga gagong to kung saan sila susundot, saan sila tsetsempo, saan sila kakana. So yun. Kaya sabi ko sa inyo, isa lang ang eto pa na dun daw sa Amerika, si PDD, sabi sa akin ni Ate B na si PDD hinuli ng mga NBI dahil nga sa hindi maipaliwanag na napakaraming kaso. So topic lang natin ng saglit. Ang topic natin kasi ngayon paano kayo magiging malakas o paano natin itutumba ang mga demonyo. So dito muna tayo kay PDD. Ang mga kasama ng PDD is mga mai-impluwensyang tao. So ang edad niya ay nasa 50 something, sabi sa akin. Wala lang, naitopic ko lang dito, naisundot ko lang dito. So mga mai-impluwensyang tao, kahit nga si Trump kasama niya sa picture noon nung bata pa sila. Tapos mga sikat na artista, sikat na rapper si PDD. So para siyang pwede sa babae, pwede sa lalaki. Tapos puro malalaswa. Tapos yung may connection siya kay Michael Jackson. Ang dami. So hindi naman ibig sabihin na
bago pa lang na 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 manmanan to, kundi napakatagal na. Sa Amerika kasi may organization doon na malalakas, may impluwensya. So kasama siya doon sa mga may impluwensyang tao yon. So may mga cults na tinasabi, yung mga the goat, yung goat ang ibabaw tapos nakaganon. Para siyang si Kristo pero goat siya, kambing siya. So hindi ko alam kung ano ba yun, kung ano satanic ba yun o ano. Wala akong alam doon. So sa madaling salita, masama naman talaga. Kasi ita mo, yung imahe pa lang ng mga Mama Mary o Jesus Christ na rebulto, masama na yun. Eh yung pa kaya, mukhang kambing yun. Di ba? So hindi natin alam kung anong, so ngayon lang na kumbaga parang may something na nangyayari. Kumbaga binubuwag ang malalakas na to. At paano nga, okay, sumundot lang tayo doon kay PDD na minsan magbabalita tayo kung anong mga realidad na pwedeng connection dito. Kasi may possibility na sa ibang bansa kasi o sa isang yung pinakita dati sa ano ba tawag nito, yung daso ba yun o yung na tinotorture yung mga tao. Ngayon pinanonood yun ng mayayaman na tao. May mga tinotorture na mga tao, pinanonood yun ng mayayaman na tao, binibili yun. So hindi natin alam kung may connection yun dito o hindi ko alam. So madami, nako. Noong unang panahon, walang ganyan. Noong unang 1500 hanggang, kasi sa Amerika, yung mangkukulam na nga lang eh. Pag nalaman kang mangkukulam ka, sinusunog ka na agad dun. Kasi nakalagay sa Bible na witchcraft ay masama. So, noong time ng 1500 hanggang 1900 ba o 1800, yung mga mangkukulam noon, kinukuha nila, pinapatay nila. So, bigla yung nawala yung mga traditional na noon. So, hanggang sa nagsulputan na itong mga cults, mga ritual na hindi natin alam, mga witchcraft na nangyayari. So alam, yun nga, may nakikita ako sa Facebook, yun nga sila, Lebron, yung mga sikat. Lebron, Beyonce, Neil, basta mga sikat na tao. At nakita ko dun sa parang PAMAS Award yata ng Oscar Awards ng Hollywood. May babae doon, hindi ko kilala eh. Naka-gown siya. Tapos ang haba nung ano niya, parang ikakasal eh. Ang haba nung damit niya. Talagang parang carpet. Yung pala, may larawan ni Jesus Christ. Yung dress niya. So ang daming pumigil sa kanya. Mga, hindi ko alam kung mga pulis o mga bodyguard doon o may federation doon. Ang daming pumigil sa kanya para hindi siya makapasok. So naririnig ko sa
Hollywood na may division silang nangyayari. Pati si Justin Bieber, dating kasama yata nila, and now nagpi-preach na about Jesus, Justin Bieber. So maraming nangyayari ngayon sa Amerika na parang division na nagkakahati-hati sila. Hindi natin alam kung yun ay influence, kung napasama yun sa influensya, o ganong kalakas ang influensya ng katotohanan. So, ngayon, yung ma-influensyang tao ngayon sa Amerika na halos kasama niya lahat ng mga mabigatin, kahit mga politician kasama niya, hinuli siya doon ng mga NBI. So, hindi ko alam kung kasama daw sa trafficking, human trafficking, drug trafficking, halo-halo na, etc. So sabi ko nga sa inyo, paano nyo patutumbahin yung mga demonyong kalaban natin? Paano nyo sila pupulbusin? Sa atin dito, ang simple ng ginawa ko, di ba? Akong mag-isa, partida, mag-isa si Jan. Nagbigay ng pinabasa ko lang, hindi tayo namilit o namwersa ng tao. Link nga lang yung pinabasa ko. Bahala kayo kung i-discover niyo ano. Pinababasa ko lang, pinakakalat ko lang. Pagbasa ka o hindi, wala akong pakialam sa'yo. Ano ang ginawa ko? Bakit nagkahati-hati sila hanggang nagka-division sila, hanggang gagawin ko silang pulbos? Ano ang ginawa ni Jan? Ano ba ang sabi? Ang mabagsakan ng batong ito ay pangangalating kung gaya ng alabok. Di ba yun ang sabi niya? Ang mabagsakan ng batong ito, pangangalating kung gaya ng alabok. Mabigat ang darak. Hindi makikita nyo yung mga sinasabi ko. Tapos, ano mangyayari? Andito na ang paghuhukom. Itatayo ng tungkod ni Moises. Ang tungkod ni Moises ay ang batas na sinasabi. Ito yung mga patas na justice. Kaya nga mangyayari, mamamatay silang katatakbo na walang humahabol sa kanila. Magtatago sila sa kahit saan na walang, hindi ko alam, nakalimutan ko na. Antakin mo, mamamatay ka ng katatakbo na wala namang humahabol sa iyo. Napakabigat. Gaanong kalaking takot ng taong yun, takbo siya ng takbo. Kasi papatayin lahat ang mga demonyo. So kayong mga Jesus followers, lahat ng tagasunod ni Jesucristo, kung gusto nyong maging matibay, kahit iba-iba ang grupo nyo, kailangan magsuportahan kayo sa isa't isa. Kunyari, Diyos ko si Jesus, Diyos mo si Jesus, magkaiba tayo ng grupo,
pero iisa tayo ng paniniwala. Kailangan nyong magsuportahan ng isa. Kailangan nyong magkaroon ng iisang isip. Kasi pag hindi nyo siniportahan ng isa't isa sa inyo, para kayong uling na hindi babaga. Hindi kayo liliyab. Nakuha nyo. So kailangan kayong magsuportahan na katulad ng ginagawa ng pagkakaisa ng mga demonyo. Kung merong tumitibag sa inyo, huwag kayong matatakot. Unang sinabi ni Jesus na huwag nyo silang katakutan. Kasi unang panlaban sa iyo ng demonyo ay pananakot. Unang tawag nito, unang panlaban sa iyo, pangontra sa iyo ng demonyo ay takutin ka. Huwag na huwag kang matatakot. Maging ugali ka ng isang leon. Isang leon, andito na yung sinasabing maging leon, maging ahas, ano ba yung ahas? Ang ahas ang pinakamautak, pinakamatalino na sinasabi sa Biblia. Tuso. Kaya nga ang dami niya natukso eh. So, may mga anong sinabi ni Jesus doon na matintimang kayo maging magkaisip ng utak ng, nakalimutan ko na eh, magkaisip ng utak ng ahas, maging leon o ano. So yung sinasabi ng tungkol sa mga hayop na yun yung abilidad ng mga hayop na yun. Kunyari ang leon ay kilalang matapang, ang ahas ay kilalang matalino, tuso, ang oso ay kilalang malakas. So yun ang ibig sabihin ng parabola ng Biblia. Ngayon sasabihin sa iyo ng mga tanga na mangangaral, masama yan, ahas yan eh. Tanga nga eh. Huwag kang makikinig sa hindi nakakabasa, hindi nakakaintindi ng Biblia. Kasi pag nakinig ka sa hindi sa bulag, pare-pareho kayong tanga. Nakuha nyo. So paano kayo magiging malakas kung ano yung sinabi ni Jesus na bilang payo sa inyo na yung kayo papasok sa isang kawan ng mga lobo, na ikaw lang, di ba, papasok ka sa isang kawan ng mga lobo, tapos ikaw lang, tibay. Gaano katibay yun? Hindi muna ako nagbabasa ng Biblia kasi maraming mga siraulong kumbaga sila daw ang original. Maraming siraulong gumagaya sa akin. Hindi naman tayo madamot na tao, pero nakalagay sa Biblia rin na magtipid-tipid ka. Huwag mo ibigay lahat. Kumbaga magpigil ka. Ngayon ang tinuturo ko sa inyo kung ano yung technique o ano yung mga kailangan yung gawin. Kasi maraming feeling. Nako, eto na nga yung pinaririnig, yun na nga yung sinasabi ko na may ipapalit, yung parang ipapalit sa akin o magpipiling ako. Nako po, malabo, malayo. So paano kayo magiging malakas? Magsuportahan kayo sa isa't isa. Magkaroon kayo ng iisang isip. So sa lahat ng debatista sa Facebook, kailangan kung Diyos mo si Jesus, Diyos niya si Jesus, kailangan yung suportahan ng isa't isa. Kasi hindi po pwedeng hindi kayo magkaroon ng iisang isip.
Kasi pag hindi kayo nagkaroon ng pagkakaisa, walang mangyayari sa inyo. Nakuha nyo? Matutulad kayo sa mga kanya-kanya, na kanya-kanyang quarters sa Isaya. So, ang Panginoon naman, ang Diyos naman, wala siyang pakialam. Kasi once na maibigay ang mga aral sa buong mundo at kahit saan na lugar, hahakot at hahakot siya. Kukunin at kukunin niya yung kanya. At lahat yon magiging malakas. Ano ang nakalagay sa Corinthians ba yun? Corinto. Paano niya pinagmukhang tanga ang malalakas at paano niya pinalakas ang lahat ng mahihina. Takin mong ganong katindi yun. Na ang mahihina, pinahiya yung malalakas at matatalino. Yung mga tanga, pinahiya yung matatalino. Paano niya binaba yung matatalino at malalakas? Paano naman niya tinaas ang mga tanga at mahihina? So, nangyayari na ba ang bagay na yon? Makikinig kayo dapat doon sa may pinatunayan. Hindi doon sa nagpipiling. Makinig kayo doon sa may pinatunayan. Sino ba tayo noon? Nung unang araw, isa tayong tanga na palaboy-laboy. Na walang alam kung ano ang impluwensyang kapangyarihan niya. Wala din naman akong pakialam doon. So hindi ko alam kung talagang destiny na nailagay ako dito. Na kailangan kong hindi umurong. So ano ang ginawa ni Jan? Ano ang ginawa ko sa inyo? Ano ang mga bagay na itinuro ko sa inyo para maging malakas kayo? Kung hawak mo ang aral, sabi nga ni Pablo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay nasa inyo. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit? Bakit naging makapangyarihan? Talata lang naman yan. Mga Biblia lang naman yan. Kahit saan naman makikita mo yan. Hindi ganun. Kung paano mo yun ipaliwanag sa tao, paano ka humakot ng tao, paano mo sila mapaniwala sa iyo. Yun ang sinasabing kapangyarihan at impluwensya mo. Nakuha nyo. Ang mga gagong to, kumuha lang ng kapangyarihan at impluwensya gamit ang pera. Sa atin dito, hindi naman lahat ng tao mukhang pera. Yung mayayaman, hindi na nila kailangan yan. Pakay nila sa pera. Wala na silang paki sa pera. So, baka yung mayayaman din ang susunod sa iyo. Yung mga mukhang pera na lang, ayun, dun sila. Ako, wala akong pera, pero never. Gumawa ako ng akin. So, gaanong kalaking kapangyarihan, impluwensya meron nyo? Paano kayo magiging malakas? Paano nyo gagamitin ang talino, karunungan? Ang karunungan kasi, isang bagay na hindi mo kayang bayaran. Hindi mo mababayaran. Kunyari,
paano ba gumawa ng apoy? Tanga ka nga. Hindi ka marunong gumawa ng apoy, nagka-camping ka. Wala kang alam. O yun. Dumating, ilang linggo ka doon, hindi ka nakagawa ng apoy kasi nga tatanga-tanga ka. Wala kang dunong. Diba? Yun ang example ng karunungan. Ngayon, ang karunungan natin is about influence and powers. Nakuha nyo? Yun ang karunungan ng Diyos. Kung paano maging ma-influensya sa buong mundo. So, anong influensya ba ang sinasabi? O yung mga El Shaddai, namigay ng panyo na may kalamansi. Ayun, ang dami na. Naging ma-influensya sila sa kalamansi. Tapos, sino po ba? So, paano tayo magiging ma-influensya nito? Makikitulad ka ba doon? Makikitulad ka sa mga magic na pinatutumba. Yung bigla na lang lalakad. Niniwala ka doon? Walang ganun. Noon pa yun eh. Wala na yun. Nakalimutan ko yung sasabihin ko ng maganda-ganda. Kaya ay. So, anong klaseng lakas ang kailangan nyong gawin? Kasi alam nyo, sinabi ko nga sa inyo na since iba noon, iba ngayon. Para bang kung mabuti noon, ngayon dumoble ang sama ng tao. Nakita nyo naman. O magbasa kayo nung about ng kay PDD, kung ano yung mga ginawa niya doon, bakit siya hinuli ng mga NBI. Na isang ma-influensyang tao kasama ng mga politician, ng malalakas na tao. So, dito sa atin, meron din mga ganun. Ng mga lalakas na mga ma-influensyang tao na hindi natin alam kung anong ginagawa. So, example na lang natin. Ano bang ginawa ni Duterte? Ano ba yung nagpatupad ng justiceless? May tawag doon eh, nakalimutan ko eh, yung pinatupad niya sa Mindanao. Na walang parang martial law pero wala yung justice na sinasabi. Nakasulat yon sa Biblia, nakalimutan ko eh. English kasi. Nakasulat yon sa Biblia. Yung pinatupad na ni Duterte sa Mindanao, nakasulat yon sa Biblia. So ilan ang namatay na tao, ilan ang ilan ang pera-pera ang pinagalaw na pera, ilan ang nagbuwis ng buhay para lang sa perang to. So, tatanungin mo, syempre, hindi lang naman si Duterte ang makikinabang. Merong matataas na opisyal sa gobyerno na nakikinabang sa mga perang yun. Totoo? Hindi. Kaya sabi ko sa inyo, gaano na katindi o kasama ang mundo. So kung ito magtutuloy-tuloy, baka wala nang matira sa inyo. Hindi ko alam. Kawawa yung mga taong mahihina.
Kawawa yung mga taong walang lakas. Sa bagay, darating naman talaga yung panahon na hindi ko alam. Hindi ko pa binabasang lahat. Hindi ko pa iniintinding lahat. Kasi sabi nga ng Diyos naging masama ang bayan na to, ibibigay kita sa masama. Kung paano naging masama yung isang bayan na yun, binigay niya yun sa masama. Lalo niyang pasasamain. So, mangyayari nun, magpatayan kayo dyan. Mangyayari nun, walang hustisya, walang justice na mangyayari doon. Katulad ng nangyayari ngayon. Ganon ang mangyayari. Kaya kung mahinang tao ka, wala ka. So, 36 minutes na naman. Kasi gusto ko, pag nandito ako, gagawa ako video, gusto ko makagawa na agad para mamaya tulog-tulog na lang. Tamad nga eh. So, paano kayo magiging malakas? Paano kayo magiging isang malakas na batalyon ng Diyos? Kundi magkaroon kayo ng isang isip laban sa mga demonyong to. Magkaroon kayo ng iisang adhikain, iisang goal, iisang planong lahat. Kung magwawatak-watak kayo at hindi kayo mag-iisa, bubuwagin kayo isa-isa ng mga gagong to. Kailangan nyo magsuportahan sa isa't isa. Nakakuha nyo? Nakita nyo naman kung paano dumiskarte yung mga gago doon. Takin yun, may drama-drama pang kunyaring nagtatayo ng bahay doon. Kunyaring ginagawa yung bahay doon. Kundi para lang mahuli nila ako, pahirapan nila ako. Nakakatawa. Marami na, nako, hindi lang yan. Baka sabihin mo, ano pang ebidensya? Baka sabihin mo, tokis ako. Mangga sa sementeryo, pinutol. Mangga dito sa bunga, pinutol. Kung saan ako natutulog. Doon sa sementeryo, yung mga sanga doon, pinagpuputol para hindi na ako makatulog doon. Yung mangga dito sa bunga, pinagpuputol doon sa may tinutulugan ko doon. Lahat yun wash out. Ganon katindi kung paano ko ipitin, kung paano sila dumiskarte dito. Madami silang diskarte, drama, palabas na ginagawa. Tandaan nyo yung sinabi ko. Basta may pinlano silang tao o may pinaplano sila, sabihin ko sa iyo, lahat ng diskarte, kahit pera pa yan, magpapaluwal ng pera yan para diskartehan ka lang. Nakakuha nyo? Okay, sa susunod na ulit, 38 minutes na naman. Next time na ulit. Bye-bye na ulit.